Hello guys, this is Bruno Mavs TV at welcome again sa another unboxing video. Let's go! Santoryu Rengok Medyo ito malaki guys, medyo malaki. Tsaka mabigat. Kailangan ko yata ng tulong dito ah. Okay. Instant gym yata ito. Sa mga nagtatanong guys, ang timbang ito 29 kilograms. Halos kalahati ng sakong bigas. So guys, before natin i-start na pag-assemble sa statue natin, a brief background muna about kay Zoro. Si Zoro ang unang nag-recruit ni Luffy at siya ang vice captain ng Straw Hat Crew. Si Zoro ay isang unique na swordsman dahil siya ay gumagamit ng 3 espada. So tara, gawin na natin. So ito yung unang part ng ating statue, which is yung base. So yan, sa statue na to medyo malalaki yung ano niya, butas. So expected natin mga malalaking parts yung ipapasok natin. Tapos sa ilalim ng base niya, makikita nyo to. Ayan, kita nyo yung logo ni Zoro. Tapos pang 74 na copy tong statue na to over sa 168 na copies. So tara, simulan na natin. Syempre una yung pangalan muna, Roronoa Zoro. Natin siya dito. Tapos, ito na nga ba sinasabi ko guys, malaki nga part na to. Bebelo lang ako. Guys, medyo mabigat to guys. Kung mapapansin nyo, para siyang toilet bowl. Ayan, so ito, dito natin siya sasalpak. Ayan, kung makikita nyo yun, meron siyang metal na peg. Ito. Tapos ipapasok natin siya sa mismong butas dito para mag-fit. Ay, may magnet din siya para talagang shockball na hindi tutumba. So, yan. Kabit natin. Yon. Swak. Next natin ay smoke effect. So, lalagyan natin siya dito. Yun. Sunod ang mga pang effects. Ayan guys, ito. So guys, nade-detach to guys. So ito, kakabit lang natin siya dito. Ayan. And lalagay natin siya dito. Ayan. So ito yung susunod nating part na kakabit. Ayan. Wave effects to. So, dito natin siya ikakabit. Ayan, dito. Okay? Ayan. So, susunod natin is yung mga dragon. Ito. Dito, mapapansin nyo guys, yung scale niya. Sobrang detalyado guys. Ayan. So, kakabit natin siya dito. Medyo mahirapan tayo dahil sa ibabaw siya. Ayan. So, fit na fit lang talaga siya. So, ito. Dito natin siya ilalagay. Ayan. Ito. Okay. Next, yung isang dragon naman. Is yung yellow. So, makikita nyo guys, ito may magnet siya dito. So, lalagay natin naman siya dito sa part na to. Ayan. Dalawang dragon na yung nilalagay natin. So, ikakabitan natin yung pangatlong dragon. Color green. Or emerald yata kulay nito. So, yan. Kita nyo may peg siya ulit dito. Saktong-sakto lang siya para dito. So, lagay na natin. Yon. So, kompleto na yung tatlong body ng ating dragon. Color blue-green, yellow-green, tsaka emerald green. So, susunod natin ang iba pang mga
effect sa base. Tulad nito guys, sobrang laki nito. Siguro ito ay wind effect to. Tsaka ito naman ay water effect. So ayan guys. Sobrang clear niyan guys. Ayan. Mabigat din siya. So dito natin siya ilalagay sa slot na to. Ayan, may magnet din siya ulit, dalawa. Tsaka may counter magnet din dito. Yun, pasok. Sunod natin yung isa pang wave effects. Ito guys, yan. Kung mapapansin nyo guys, mayroon pa siyang bato dito. At nandito ang kanyang magnet. Lalagay natin siya dito sa slot na to sa ilalim. Yon. So yun guys, nasa 50% na tayo ng ating statue. Kompleto na yung ating mga wave effects. 3 katawan ng dragon. Sunod natin ilagay ay mga mukha nila at kanilang mga kamay. So una natin lalagay is itong emerald green. So kung mapapansin nyo guys, napakaangas ng itsura niyan. Detalyadong detalyado. Ayan, pati kayo na sungay. Kakabit natin siya dito. Yon. Pasok. 1 down. Next natin is yung color yellow green na dragon. Yan. Kapansin nyo guys yan. Ayan guys. Details guys. So parang panalo. So parang siyang super saiyan na dragon sa kulay ng buhok niya. Ayan. Lalagay natin siya dito. Yon. Fit na siya. 2 down. Next natin is yung color green blue dragon na may pink na hair. Lalagay natin siya dito. Yon. So, kompleto na ang katawan at head ng ating mga dragon. Isusunod naman natin yung mga kanilang mga paa at kamay. So, ito yung una. Ito natin siya ilalagay sa slot na to. Next is yung yellow green. Ito. So, kung makapansin nyo guys, yung scale niya, talagang detail na detail. Yung claw niya, masyadong matulis yung claw niya. Ayan. Dito natin siya ilalagay sa part na to. Iyon. Sunod natin yung dalawang remaining dito sa ating emerald green. So, yung una dito, ito sa slot na to. Ayun. So, kakabit natin siya dito. At yung isa ay dito. Yun. So, guys, ayan, buo na yung katawan, kamay, at head ng ating mga dragon. Susunod natin yung mga other effects pa, mga smoke effects, tsaka yung wind effects. So, ito, una. Mapapansin niya may peg ulit siya. So, lalagay natin siya dito guys, sa ibabaw ng emerald green. Sunod natin naman ay ito. Wind effect na may halong stone. Lalagay natin siya sa face nitong blue-green na dragon natin. Ayan. Tanggalin muna natin guys. Yan. Tapos ito. Yan. Ito natin siya ilalagay. Yun. Tapos, balik natin. Sunod naman natin ay ito. Last one na wind effect. Ito natin siya ilalagay dito sa part na to. Ayan. Yun. At lastly, yung stone. So, dito natin siya ilalagay sa bakanteng may magnet na to. Yun. So, guys, tapos na yung dragon natin. Mga wave effects, wind effects, tsaka yung smoke effects. So, ang ilalagay naman natin is yung last part ng mga dragon is yung kanilang mga balbas. Yellow-green. Ayan. So, ito yung balbas niya. At ilalagay natin siya dito. Guys, fit na fit din yan guys. Ito pa isa. Ito siya ilalagay. Yun. Yan guys. Ayan guys, yan guys. Wala pa si Zoro pero napakaangas na guys. Yan. So, ilalagay na natin si Zoro. So, ito, kanyang lower body. Yan. Kakabit natin yung kanyang mga damit. Ayan, dito. Tapos, ito yung kanyang tatlong lalagyanan ng espada. Dito natin siya ilalagay. So, yan. Red. Then, si black. Then, white. Yun. Then, ililipat natin siya dito. Yun. So, ayusin lang natin siya guys para medyo maganda yung forma niya. Yan. So, natin is kanyang upper body. So, yan. Ito, lalagay mo siya dito. Tapos ito, dito.
Then, kakabit natin siya dito. So, ito yung peg niya. Papasok na natin siya dito. Yun. So, yun guys, may dalawa siyang mukha dito. Isa yung nakabandana, tsaka isa yung wala. So, mamimili tayo dito. Mas trip po itong walang bandana. So, ito ilalagay natin dito. So, yun guys. Tingnan nyo guys kung gaano kaangas itong Roronoa Zoro natin. Yung mga details niya, yung muscles guys. Ayan. Magkakakat yung mga muscles. Tapos, ilalagay natin siya ngayon sa ating statue na ginawa natin kanina. So, need muna natin siyang tanggalan ulit para maikabit natin. Dahil pag kinabit ulit natin siya ng buo, need pa natin mag-detach ng mga parts. So, ayan. Tatanggal muna natin yung head niya. Yan yung upper body. So, guys, ilalagay na natin yung mga kanyang espada. So, ito muna. So, mapapasin nyo, guys. Totoong bakal to, guys. So, nakahiwa siya. Ayan, sobrang talim din. Ayan. Lagay natin siya dito. Ayan. Next natin is ito. Ayan. Then, yung last sword niya ay dito. Guys. So, guys, ito yung kanyang plate. So, makita natin yung logo ni Zoro. Roronoa Zoro. BP Studio. Tapos, kung mapapansin nyo, yung number dito, 74. Pang 74 copy siya. Out of 168. So, yan. So, ito natin siya ilalagay. Yan, guys. So, yun, guys. Natapos na natin ang ating Roronoa Zoro Resin Action Figure. So far, ito yung pinakamalaki at pinakadetalyado na na-assemble ko na statue. So, kung mapapansin nyo guys, sobrang angas ng details ito. Yung mga effects, sobrang dami. Yung wind effect, waves effect, tsaka yung mga dragon natin, yung mga scale niya. Tapos yung mismong sword niya, yung pinakamalupit dito dahil talaga gawa siya sa metal. So yun guys, thank you for watching. Sa mga nagtatanong kung saan nakakabili, nakakolekta ng gatong action figure, you can check the link at the description box below. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell below para lagi kayong updated sa aking mga video. See you! See you! Yun, pasagad. Isang take lang. Next natin yung isa pa. Kung nawala pa, ang isa natin. Ito pala. Pag nalaglag to, talagang basag siya. Hindi pala siya made in rubber. Hindi ko makita. Nasaan na ba? Nasaan siya nakakabit? Ito. Ito siguro. Ay, nako. Sorry. Jay! Ano na? Paano ba? Ulit. Tingin. Cut na yan. Thank you guys for watching and supporting my vlog. Shoutout nga pala kay Sir Ariel Cunanan ng Toy Collection PH, kay Boss Mark Garduque ng Resin Collectible Figures Philippines, sa Best Admin na si Melvin Asuncion ng All In, sa tropang Wheel na si Aljum Bagas, Jake Mirano at Boss Jonathan Isanan, kay Kuya Daryl Kevin Boragay, kay Veronica Delfin, kay Ate Ivy na nasa California na, sa tropa ko sa psychology, mga friends ko sa psych, si
si Elena Singwa, si Bea Madlang Sakay, at si Celine Pascual na nasa New Zealand. Thank you!